Representative Erwin Tulfo has admitted being an undocumented worker in the United States during the 1980s and the 90s to support his family. Here's a report. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. This is the admission of House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo on his program Punto Asentado, following criticisms questioning his credibility in public service. Tulfo, who is leading in senatorial surveys, responded emotionally. Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na Na niloloko ko ang taong bayan? Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. A letter allegedly from the U.S. Embassy in October 2022 surfaced online. It accused Tulfo of using a fake birth certificate under the name Erich Sylvester Tulfo to obtain a U.S. passport. The letter also claimed he was born in Hawaii instead of Tacloban, Leyte in 1963. This is not the first time Tulfo's U.S. citizenship has been questioned. In 2022, similar concerns were raised during his confirmation as Secretary of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, which hindered his appointment. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po iniscam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Tulfo spent 10 years in America. He left the Philippines in 1986 and worked as a dishwasher, bagger, and stockroom staff. Tulfo also insisted that he did not break any laws here in the country. Ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Parang nag-resurface kasi itong issue again, may vlogger ata. Oh, yun nga sinabi din sa report yeah. na pinapakita. May vlogger na nag-release itong issue. Hindi naman hidden. Hindi naman tinago yan from the fact. I mean, it was just there. Hindi lang siya na lumalabas Saka I think I was reading about it during that time na undocumented siya sa US. Nauso daw doon. At that time, 1980s yun to the 90s, nauso yung, kasi syempre hahanapan ka ng mga papeles doon para makapagtrabaho siya. Nauso daw yung bilihan ng mga driver's license, birth certificates. Kaya, siguro baka yun yung nakita ng vlogger na binili niya doon dati. I don't know. But yun nga, naging bagger siya. Ang punto naman kasi dito is hindi porket nagkamali ka tapos inayos mo buhay mo after ipagkakait mo ang opportunity sa ibang tao to move forward. A lot of people change. Ika nga, di ba, ang poster child ng change, si Robert Downey Jr. Di ba? Di ba may nagsabi, I think si PRRD before, parang lahat ng addict hindi na kaya na magbago niyan. Tapos parang may nagsabi, kung ganun talaga ang pag-iisip natin, di sana wala na tayong Iron Man. Because if a one man can change, a lot can change. Oo. Pero yun nga, sinasabi nga daw niya nung time na bago siya nagpunta ng US. Oo, umutang daw siya, nagkasakit yung anak niya, umutang siya ng 1,200 para sa hospital bill. And at that time, never daw naka-experience ng diaper. Lampin-lampin lang daw dahil nga doon. So, hindi lang daw dahil nga doon. So, he needed to... alam mo yung typical Filipino story na makikipagsapalaran sa ibang bansa. Until you make it. So, ngayon, ang tanong dyan, syempre, kung after 10 years ba, pagbalik niya dito,
ano ba, tinuloy niya ba yung US citizenship niya doon o hindi? Diba? Yun yung question doon. Kasi baka mamaya sabihin nila na baka mamaya siya, US citizen pa siya, bakit siya kumakandidato? Anyway, Pero I don't think, I think he knows din naman ano yung mga parameters ng, diba, pag ikaw ay kakandidato. Hindi naman tatakbo si Congressman Tulfo kung kung alam niyang madi-disqualify din siya because of citizenship. Kasi look at Alice Go. Diba na, disqualify because of several issues, citizenship, corruption, diba? And then sa COMELEC naman kasi ministerial lang sila. Ang gagawin nila, pag pinag-file, tatanggapin nila unless Somebody has to file a complaint. Oo. Pero yun yung naging kumbaga context nung bakit nagsasabi si Kasi nung una sabi ko, bakit kaya... Congressman Tulfo. Oo, bakit May kaya vlogger. siya umaamin raised na the issue. nag-TNT siya, diba? So, yung pala yun yung naging kwento behind it. Can you imagine before, bago siya naging... Kasi kilala ko siya before nung bata ako sa Oo naman. Sa bilang, di ba, matapang na journalist, di ba? Before that pala, nag-TNT siya sa US. Lahat tayo may kwento.